Persian Gulf, tumatawid sa Arabian Sea. Makakausap natin ang presidente ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Walang iba kundi ang suki na rito sa DZMM Teleradyo, si Mary Sabata. Mary, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Hi, Mr. Danny. Kumusta na ba? Good morning. Good morning. Maraming salamat sa oras. At syempre, kayo ay umaaray na, di ba? Sa mga ganitong balita na hindi pa rin natatapos na kaguluhan sa gitnang silangan. Pero parang mukhang naitsapwere yata kayo dito sa mga bibigay ng mga fuel subsidy para sa mga transport sector. Tama ba, Mary? Oo nga monitor ko sa lahat ng news. Hanggang kaninang umaga talagang extended kami sa benefits na ipoprovide ng gobyerno. But then, ang sabi nila, ang reason nila is we are in a commercial contract with our client. Bali, anong tingin mo ang rason doon? Gaano kalaki ba yung grupo na, syempre, marami kayong mga truckers, mga operators dyan. Di ba, karamihan to, mga biyahe ng mga probinsya, syempre, mga long haul to, na kailangan talaga yung pagpakarga ng mga ganito, crudo, di ba, gasolina? Yes. Baka at this point in time, hindi pa nila hindi ko sabihin, hindi pa nila na-feel yung importance ng mga truckers. Mm-hmm. Pero they should know na kung walang movement ang kargamento, ay ang ating ekonomiya is the most affected. Mm-hmm. Mm-hmm. So ngayon, kung sakaling wala kayong fuel subsidy, ano magiging mangyayari? Marami ba ang posibleng malugi, or how will you cope with the situation? Ano ba ang mga feedback sa mga kasamahan ninyo diyan sa mga truckers? Well, definitely, Mr. Danny, we will increase our tracking rate. Okay. Yung increase ng diesel ngayon is more or less 30%. From 70 to 90 pesos. Mm-hmm. Oo, so, nga nandyan kami sa linyadang yan. Nandyan yung rate increase namin hihingin sa aming mga kliyente. Okay. For example, kung ang biyahe ni is 20,000 this time, magre-request kami ng 30%, magiging 26,000. Okay, teka, malinaw lang. 20,000, ano biyahe to? From where to where? Ganon. From the pier to Calamba. Pier to Calamba, ngayon. Sample lang yan. Sample. Maikli lang yan. To Calamba. So, ibig sabihin, ang isang hauling rate ay yung tracking rate is 20,000. Tama ba? Ganon yung rate? Oo, as of now, Okay, so magtataas kayo ng, kasi kung magtataas ang, let's say, diesel rate by 30%, so yung 20,000 na yung biyahe hanggang Calamba, Laguna lang from the pier, lalagyan nyo ng 26,000 na per biyahe? Ganon? Oo, ganon ang mangyayari dahil mag-i-increase kami ng 30% doon sa current rate namin. How about yung mga longer haul, yung mga katulad ng yung mga Northern Luzon, yung mga Cagayan, mga ganon. So, the bigger dapat tracking rate ang i-increase nyo rin sa ganon, di ba? Yes, Mr. Danny. Kasi may mga tarifa na naman kami dyan Say, ang biyahe mo papuntang Bicol. Oo, layo nun. Papuntang La Union, papuntang Baguio, or yung out of port. Yan, mayroon na kaming mga established rates dyan. So, dagdag lang kami ng 30%. Pero syempre, pero meron na bang ano yan? Let's say, di ba bukas ipapatupad, meron na ba kayong timeline kung kailan ipapatupad para at least dun sa mga nakikinig na ang ganyan ang negosyo nila, di ba, yung sa tracking? Kailan? Posible, ma-implement yung increase nyo sa rates? Pero kung na-monitor mo, Mr. Dan, yung mga pronouncements, kahit bukas pa supposedly ang implementation. Marami bukas na rin gasoline station since on the weekend nagtaas na. Oo nga. So, ibig sabihin, ramdam na ito ng mga truckers, no? Let's say, kunwari, mga goods na iaano nyo, definitely may domino effecto, di ba? Kung ano man yung inaano nyo, tinatransport nyo na goods, eventually, magtataas din to sa binabagsakan, di ba? Tama? Yes, Mr. Danny. Talagang ipapass on din nila yun. Kaya ang effect nito, hindi lang sa aming tracker, hindi sa import, sa ating lahat yun. Lahat ng, kasi alam mo naman, import dependent tayo. So, we are consumer of all imported food. Lahat ng klase na
Like for example, even raw mats in the pabrika, lahat yan imported. So, Oo, lahat yan tataas. apektado. Oo. More or less, ano ba, itong confederation, itong trackers, yung SITAP, no, yung grupo mo, mga gaano kalaki ang membership nito? Nationwide ba kayo? Yes, nationwide kami. We have more or less 1,200 companies and more or less 10 to 12,000 numbers of trucks. Kayo bang pinakamalaki, Mary? Kayo? Sa mga Sabi trackers nila, group? so happen. Okay. So, ano naman kayo? Siguro meron kayong parang yung mga grupo nyo, may group chat din kayo. Nakikiramdam kayo kung ano yung mga... Paano yun? Ni-review nyo ba yun? Wala nang consultation? Paano kayo nag-implement ng 20% increase kagad? Paano yung nag-decide doon sa ganung figure? Well, nung last Wednesday, nagkaroon na kami ng board meeting. Oo. Kasi di ba yung setup composition of several tracking organization. Oo. So, napag-aralan na namin yan. Sinabi na nga namin na kung magtataas hanggang 90 cents pesos per Oo. liter, Oo. meaning sa current na 70 to 90, ang diferensya 20 peso. And that constitutes 30% yung increase. Okay. So kung hindi kami i-increase, we will be operating at a loss. So it depends. Pero sinasabihan natin yung mga tao natin na o yung mga member natin, ito ang repercussions if we will not be negotiating a good rate from our clients. So yung meeting nyo, Mary, sa board meeting nyo, na-approve na nga, no? Last Wednesday, ano yan? Wala nang, hindi na masasaklaw yan ng, let's say, LTFRB o LTO or which group, DTI. Kung ano man yung ma-approve nyo na increase, hindi kayo pwedeng bantayan ng ibang ahensya na, teka, medyo mataas yung ini-implement nyo. Walang ganon, nasasaklaw sa inyo? Wala. We are not regulated by LTFRB regarding the rate. Okay. Yung traffic rate or yung aming presyo ng pagbiyahe. So ibig sabihin, at your own, based on the review na rin ninyo, pag-audit ninyo, ito yung most likely na kasi syempre, you cannot operate naman at a loss, di ba? Syempre, gusto nyo rin, may kita naman, di ba, sa balik. Pero ang nakikita mo is as soon as possible to, kung bukas na i-implement yung fuel increase, kasi uutay-utay naman to, Mary, di ba? Ang sabi ng DOE, utay-utayin daw siguro 3 phases. Pero ganun din, pero yung pag-increase nyo, one time na rin yan. Pero alam mo kasi kaya nakakalito. Iba-iba ang pronouncement eh. Yung iba sabi, unti-untiin. Yung namang iba sasabihin, bigla. Kaya nga. Kaya di ba, very confusing on our part. Kaya kami, we are just waiting kung ano yung final implementation. Basta binigyan na namin ng pasabi ang aming mga miyembro na this is what can happen. So, we should be ready. Baka yung 30% na yan, baka, alam mo, Mr. Danny, baka maging worse pa yan dahil pag umakyat ang diesel, ang petroleum product, hindi lang yan ang aakyat. Pati aming mga pyesa, ang aming mga lubricants, ang aming mga gulong. Mga spare parts ng mga tracking. Spare parts. Kaya, we have to be ready for that challenges. Kailangang mapaghandaan. At they should have a very, very good computation of how to operate with profitable. So bali pinactor inyo na lahat yan, pati yung mga spare parts, yung mga let's say gulong, 'di ba? Para dun sa probable increase na 20%. Pero kunyari just in case bago kita bitawan, Mary, yung meron kung bigyan na ng special powers ang presidente at mukhang ipapatupad na nila yung pag-alis sa excise tax. In the meantime na merong sabi nga nila temporary, hopefully itong nangyayari sa gitna ng silangan. Paano mag-a-adjusting kayo kung sakaling mawala na yung excise tax? Well, it can be considered for a downgrade adjustment, no? Okay. But alam mo naman dito sa atin kahit it is being pronounced by the President, it has to be approved by the Congress. Kaya nga. Alam mo naman ang process dito. Matagal. Bago ma-approve yung baka tapos na gera. Abolition ng excise,
Baka tapos na yung gera. Okay. Okay. Sige, Mary. Nako, ay kapos tayo sa oras. Pero maganda yung mga shinare mo na info at saka medyo nakaka-disturb lalo na sa mga, siyempre, nagko-consume ng mga goods dahil tataas din yung tracking rates. Siyempre, malaki na nga epekto nito, no? Damay-damay na lahat. Di ba, Mary? Oo. Kaya talagang nakakatakot itong sitwasyon na ito. Sige. Hindi ito biro. Okay, Mary. Magdasal na lang tayo na sana matapos na itong kaguluhan sa gitna ng silangan. Salamat sa oras, Mary. Salamat. Thank you, Mr. Danny. Okay, yan ho ang presidente ho ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Sinasabi na niya, pagtaas ng